Peggy's Cove Lighthouse, Nova Scotia, Horror Real Story. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at pindutin ang notification bell. Dito lang sa Sindak sa Dilim PH. Kung mahilig ka sa mga totoong kwento ng kababalaghan, mga misteryo na hindi maipaliwanag, at mga lugar na may tinatagong lihim, nasa tamang channel ka. Patayin ang ilaw, humiga, at makinig. Dahil ang kwentong ito ay maaaring hindi mo na makalimutan. Sa baybayin ng Peggy's Cove Lighthouse sa Nova Scotia, matatagpuan ang isa sa mga pinakasikat na parola sa Canada. Sa umaga, ito ay napakaganda. Tanaw ang malawak na dagat, mga batong makinis na hinampas ng alon, at tahimik na komunidad ng mangingisda. Pero sa gabi, ibang kwento ang bumabalot sa lugar na ito. May isang lalaking photographer, tawagin na lang natin siyang Mark. Dumayo siya sa lugar para kumuha ng larawan ng lighthouse sa gabi, lalo na kapag may fog, dahil ayon sa kanya, doon lumalabas ang tunay na ganda ng lugar. Dumating siya bandang 9:00 ng gabi. Tahimik. Walang tao. Tanging hampas ng alon at malamig na hangin ang maririnig. Habang inaayos niya ang kanyang kamera, napansin niya ang kakaibang lamig na hindi normal. Parang may presensya na nakamasid. Hindi niya pinansin. Nagsimula siyang kumuha ng mga larawan. Long exposure shots. Habang dahan-dahang gumagapang ang fog mula sa dagat. Sa bawat click ng kamera, parang may gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. Noong una, inisip niya na baka epekto lang ng fog. Pero habang tumatagal, naging malinaw. May isang babaeng nakatayo sa malayo. Sa ibabaw ng bato, nakaputi. Mahaba ang buhok, nakaharap sa dagat. Siguro turista lang, bulong ni Mark sa sarili. Pero may kakaiba. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya tinatamaan ng alon, kahit malakas ang hampas nito sa mga bato. At higit sa lahat, wala siyang naririnig na yapak, kahit pa lumapit si Mark ng ilang hakbang. Sa kabila ng kaba, tinutok niya ang kamera sa babae. Click. Nang tingnan niya ang kuha, wala. Walang babae sa larawan. Pero nang ibalik niya ang tingin sa harap niya, nandoon pa rin, mas malapit na. Doon na siya kinabahan. Hello? Sigaw niya. Walang sagot. Biglang humangin ng malakas. Umalingaw-ngaw ang tunog ng alon, at sa loob ng ilang segundo, tila nag-iba ang paligid. Parang naging mas madilim, mas mabigat ang hangin. Unti-unting gumalaw ang babae. Hindi siya naglakad, parang dumulas, papalapit kay Mark. Napaatras siya, nanginginig ang kamay. Nang itaas niya muli ang kamera para kunan ng larawan, biglang nag-flicker ang screen. At sa screen, malinaw niyang nakita ang mukha ng babae. Walang mata. Basang-basa ang buhok. At tila umiiyak. Napabitaw si Mark sa kamera. Pagtingin niya ulit sa harap, wala na ang babae. Tahimik. Pero hindi pa tapos ang lahat. Habang pinupulot niya ang kamera, napansin niyang basa ang kanyang kamay. Akala niya tubig dagat. Pero nang ilapit niya sa ilaw, parang hindi tubig. Malamig, malapot, at may kakaibang amoy. Doon na siya tuluyang natakot. Agad siyang umalis sa lugar. Hindi na tinapos ang kanyang shoot. Kinabukasan, binalikan niya ang mga kuha niya. Halos lahat normal. Pero may isang larawan. Isang long exposure shot ng lighthouse. Sa gilid ng frame, may isang anyo. Isang babaeng nakatayo, nakaharap sa kamera. At kahit malabo, kitang-kita na, wala siyang mukha. Ayon sa mga lokal, hindi na bago ang ganitong kwento sa Peggy's Cove. May mga nagsasabing may babaeng nalunod sa lugar noon, isang trahedya na hindi naitala ng maayos. May ilan ding nagsasabing ito ay kaluluwa ng mga taong tinangay ng malalakas na alon sa mga batong iyon.
dahil sa kinis ng mga bato. Maraming turista ang nadudulas at nahuhulog sa dagat at hindi na muling nakakaahon. At tuwing gabi, lalo na kapag makapal ang fog, may mga nakakarinig ng iyak. May mga nakakakita ng anino sa ibabaw ng bato at may ilan na sinusundan pa uwi. Ang Peggy's Cove Lighthouse ay isa lamang sa mga magagandang lugar sa Nova Scotia. Pero sa likod ng kagandahan nito, may mga kwentong hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Kung sakaling mapunta ka dito at balak mong kumuha ng litrato sa gabi, siguraduhin mong ikaw lang ang nasa frame. Dahil kung may iba kang makuha, baka hindi mo na siya matanggal pa. Ako si Kabsat at ito ang Sindak sa Dilim PH. Kung gusto mo pa ng mas malalim, mas madilim, at mas nakakatakot na kwento, mag-subscribe ka na. Dahil sa susunod, baka ikaw na ang susunod na kwento. Maraming salamat sa inyong lahat na nanood hanggang dulo. Sobrang halaga po ng suporta ninyo sa akin. Hindi po magiging buhay ang bawat kwento kung wala kayo na patuloy na nakikinig, nanonood, at sumusuporta sa channel na ito. Sa bawat like, comment, at share ninyo, nagbibigay po kayo ng lakas at inspirasyon para ipagpatuloy ko ang paggawa ng mas marami pang kwentong hatid kilabot dito sa Sindak sa Dilim PH. Mula sa puso ko, maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.